Pag-usapan ang hindi pagkakaunawaan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 18, verses 15 to 20, and I read it for you. If another member of the church sins against you, go and point out the fault when the two of you are alone. If the member listens to you, you have regained that one. But if you are not listened to, take one or two others along with you, so that every word may be confirmed by the evidence of 2 or 3 witnesses. If the member refuses to listen to them, tell it to the church. And if the offender refuses to listen even to the church, let such a one be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if 2 of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, I am there among them. Kapag may hindi pagkakaunawaan, kapag may gusot sa mga magkakaibigan, kapag may away at tampuhan, ano ang mainam na gawin? Mainam bang magsiraan? Mainam bang magmatigas? Mainam bang magtago o tumakbo o umiwas sa taong iyon? Ano ang kailangan nating gawin? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, binibigyan tayo ng isang pamamaraan kung papaanong malulutasan ang anumang uri ng gusot at away. Ito ay sa pamagitan ng pag-usapan ninyo ng mabuti ito. Pag-usapan ng bawat kampo ng mga taong involved sa problema upang magkaunawaan at magkaalaman ng nararamdaman at pinanggagalingan upang ang katotohanan ang siyang magtagumpay. Dahil kung hindi ito pinag-usapan, baka ang istorya ay mabago, mabawasan, o higit sa lahat, madagdagan pa ito ng kung ano-anong chismis o sabi-sabi lamang na wala namang batayan sa tunay na kaganapan. Kaya kung may iringan, may hidwaan, kailangan itong upuan, pag-usapan, nang sa ganon, mabigyan ng solusyon at kalutasan. Lagi po nating tatandaan, sa pagpapatawad naroon ang Diyos. Sa pagmamahalan naroon ang Diyos. Sa pagkakaibigan, sa pagkakaunawaan ng bawat kampo, naroon ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, patawarin niyo po kami sa tuwing kami po ay nagmamatigas ng loob at hindi nagpapatawad sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like o mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video nito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.